Praise God. At basahin po natin mga kapatid ang Hebrews chapter 10 verse 25. Sino po nakahanap? Hebrews chapter 10 verse 25. Ang sabi po rito mga kapatid sa wikang Ingles, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Dito pa po tayo mga kapatid sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi rin po rito mga kapatid sa wikang English mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manalangin tayo. Dakilat mga baging Diyos, nabasa na po, Panginoon, ang iyong salita na gagamitin namin, Panginoon, sa pangaral sa araw na ito. Dakila ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Langisan mo ang iyong lingkod na mga aral. Magpadala ka, Panginoon, ng mga gandang rema upang may bigkas ko at may asik kong maigi, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa ikalalago ng aming pananampalataya. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, dakilang pangalan. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. At malaya na po tayong lahat na makakaupo sa oras na ito. At ang ating topic na pag-uusapan ay dadalhin ko kayo sa salitang ito, your commitment to the assembly and to God. Ang iyong pangako sa kapulungan at sa Diyos. Sabi rito mga kapatid sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembly. Huwag ninyong kaliligtaan ang pagkakatipon. At dito sa Matthew chapter 6 mga kapatid, but seek ye first. At hanapin ninyo mga kapatid, una ang kaharian ng Diyos. At naniniwala ako mga kapatid na lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. At nawa mga kapatid, lahat po tayo ay committed sa kalooban ng Panginoon. Hello? Ano ba ang ibig sabihin ng commitment, mga kapatid? Ano ba talaga ang napapaloob doon sa word na committed? Doon sa word na commitment? Hello? Naunawaan nyo ba mga kapatid yung ibig sabihin ng commitment? Na ang ibig sabihin ng commitment mga kapatid, walang pwedeng makahadlang. Hello? Walang pwedeng makahadlang sa araw na napagkasunduan. Hindi pwede maging hadlang mga kapatid ang ulan, ang bagyo, ang panahon, ang kahirapan, ang kawalan pag sinabing commitment. Di ba mga kapatid, ito sa mga ikinasal na. Di ba sinabi doon mga kapatid sa ating commitment, sa ating asawa mga nung tayo po ay humarap sa dambana, sa salita ng Panginoon mga kapatid, at doon sa nangunguna sa araw na yan, sinabi doon sa hirap at ginhawa, kinakailangan commitment kayo sa isa't isa. Di ba? At ang sabi doon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag nawa paghiwalayin ng tao. Na yun yung ibig sabihin ng commitment mga kapatid. In other words, mga kapatid, ang commitment ay mas malalim sa pangako. Mas malalim sa pangako mga kapatid. Kasi ang pangako mga kapatid, pwede kang magdahilan kung hindi mo naibigay.
Pero yung commitment, mga kapatid, hindi ka pwede magdahilan doon. Dahil nakakommit ka. Kaya nga, commitment ang term na ginagamit dito, mga kapatid. Your commitment to the assembly and to God. Kasi mula nung tinanggap natin at nanampalataya tayo na ang Panginoong Jesucristo siyang ating tagapagligtas, simula nung sinundan mo at nanampalataya ka at sumunod sa kalooban ng Diyos, you are committed. Mula nung tinanggap mo ang bautismo sa pangalan ng Panginoon, you decided to commit yourself to God. Doon nagsisimula na ikinumit mo na yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat binaptize ko, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa kanila, ang bautismo ay hindi yan membership sa church. Yan ay isang desisyon na sinasabi mo sa iyong sarili na susunod ka na sa kalooban ng Panginoon. Di ba sinabi doon, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kasi yun po yung meaning ng bautismo. Nag-decide ka. You are now committed to follow what Christ like to your life. At sabi doon, mga kapatid, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi nabubuhay ka na sa Ebanghelyo. Hindi ka na nabubuhay ayon sa laman, kundi nabubuhay ka na ayon sa Espiritu. Kaya sinasabi sa Romans, mga kapatid, na mortar na magkalaban ang ating kaluluwa o ang ating espiritu at ang ating laman. Sapagkat kung ano ang nais ng laman ay ayaw ng espiritu at kung ano ang nais ng espiritu ayaw ng laman. Dahil ang laman, mga kapatid, ay hindi makapagmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya naririto, mga kapatid, yung word na sinasabi natin, we need to be committed to the will of God, to the assembly, and to God, mga kapatid. Hello? Nawala at ang naririto, mga kapatid, ay hindi matisod sa pangangaral sa oras na ito. Dahil minsan, mga kapatid, kinakailangan laliman din natin ang ating pag-aaral. Minsan, mga kinakailangan din natin